Magandang araw po sa atin lahat mga kabayan. Hindi po umubra ang pagdadrama ni Congressman Janet Karen patungkol po sa pagsuspindi niya kay Congressman Kiko Versaga. Ito po yung nakakahiya sa ating bansa ngayon. Dahil ang mga kongresista, kapag ayaw nila ang kapwa nila kongresman, kapag ito ay nagsasalita at nagbubulgar na kanilang pagiging pagnanakaw, abay wala nang question-question, agad-agad nila itong suspindihin or ethics complaint na walang sapat na basihan. Pati yung karapatan po na magsalita ni Congressman Kiko Versaga ay hindi nila pinayagan. Una, mga kabayan, pakinggan muna natin ang sinasabi po nitong si Janet Karen at pakinggan naman natin kung anong resback ng kilala at matapang na batang kongresista. Okay, pakinggan natin Janet Karen, mga kabayan natin. Okay, so sa mga nanonood po ng video natin, huwag kalimutan i-like at i-share po mga kabayan. Voted yes, but with a hard, with a heavy heart, because I have tried several times with extreme patience helping the son of our former colleague, Congressman P.D. Barsaga. Because as a mother, and as a member of this August body, I felt before that there was hope in making him understand that disorderly behavior and conduct has no place in governance. However, Madam Speaker, distinguished colleagues, his repeated wanton disrespect of facts, disrespect to the institution, and his habitual lies, fake news, and fantasy to keep on producing distorted facts has led to confusion and chaos, something that the Filipino people does not deserve. So ginamit niya pa mga kababayan po natin yung salitang Filipino people. Marami nga po yung tuwang-tuwa sa pag-expose ni Congressman Kiko Versaga sa korupsyon na pinaggagawa nila dyan sa House of Representatives. And marami pong, or majority ng mga Pilipino ay galit na sa ginagawa nilang cover-up sa nangyayari corruption. Ang ginagawa nilang pagpapatahimik, pagbubusal sa sino mang nagsasalita. Just like for example, no, yung mga nagsasalita kagaya ni Congressman Kiko Versaga, ni Congressman Leveste, anong ginagawa nila ngayon, di ba? Dinidiscriminate nila sa loob ng House of Representatives. Pero yung mga tunay na mastermind, yung tinuturo po, unang sikat na pangalan, yang si Martin Romualdez at si Saldico. So pagkatapos na nilaglag nila si Saldico, hinanta ni Saldico na siya pala ay nagde-deliver ng mali-malitang bilyong-bilyong lamang pera sa bahay ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos na ngayon ay hinahunting nila dahil nasa ibang bansa. So ngayon, bakit masyado nilang pinag-iinitan ang congressman, yung mga congressman, ayan, nagsasalita kay ni Kiko Barsaga, Congressman Leveste, na naglalabas ng cover files at sinasabing handa niya pang ilabas ang karagdagang ebidensya pagdating ng tamang panahon. At marami di umano yung pagbabanta at pagbubusal sa kanya. Pero dito po mga kababayan po natin, malalaman mo talaga na yung kongreso natin ay nakakahiya. Kumbaga, hindi na po nila nire-represent ang bawat distrito nila. Dahil kung sila ay representative ng bawat distrito, kahit magtanong sila, mag-interview sila, magkaroon ng survey, hindi naman niya nakagustuhan ng lahat ng mga Pilipino na isuspend ang isang kongresista. Kaya lalong nasisira po ang imahe ng House of Representatives at hindi na po yan maibabalik. Ang masamang imahe ng House of Representatives ay mananatiling masama dahil sa kanilang ginagawang panggigipit, dahil sa kanilang ginawang pamimersonal sa bawat kapwa nilang kongresista na magsasalita against sa kanila. And saludo po tayo sa mga kumontra, hindi pumabor sa kanilang ginawang pagsuspende kay Congressman Kiko Barsaga. And saludo lang kay Congressman Kiko Barsaga. Imbis na manahimik at tanggapin na lang ito, tinanggap niya pero hindi po siya nananahimik. O garin itong sagot sa iyo. Yung speech kanina ni Kong Janet Ferry na parang naaawa daw siya sa iyo and all. Ano man sabi mo doon na parang she's saying na naaawa daw siya sa iyo as a mother? I mean, that's very dramatic. Actually, mas mabuti kang maawa siya doon sa mga naapektuhan ng Dingtaxia because that's actually the mothers there face far more than whatever I'm facing now because losing two. Binalik sa kanya, mga kabayan po natin. Hindi Congressman Kiko Barsaga. Masyadong matalino to eh.
O, di ba dapat maawa siya doon sa mga magulang na namatayan ng bata dahil sa dingbak siya. Tama naman. in Congress or even losing my position, facing suspension or expulsion, these are very small compared to the problems that the average Filipino citizen face. And me, I can afford to lose my job here in Congress, but the average Filipino citizen, especially now when we're facing severe economic instability with plenty of issues regarding foreign investments and also with our current diplomatic issue involving China and their possible trade, the possible problems involving our trade with China, if this diplomatic issue should escalate, it's going to be very hard for the average Filipino citizen. And I think that we should be more focused on putting our emotions should be more focused for them rather than people in Congress. Because everyone here in Congress, we already have well-built lives. We can survive and we can survive any of these types of issues. But the average Filipino citizen, those are the ones who are worthy of our pity. Tama naman mga kababayan natin. Ang kawawa dito is ang ordinaryong Pilipino dahil sa pinaggagawa nila. No? Matakin mo kapag papatahimikin nila si Congressman Kiko Versaga. So, sino po yung magsasalita, magbubulgat sa kanilang ginagawang kasindikatuhan dyan? Kaya nga sabi ni Congressman Kiko Versaga, hindi naman siya apektado dito eh. 'Di ba? Kundi yung mga taong umaasa po sa kanyang serbisyo, sa mga taong bumuto po sa kanya. So, tinanggalan nila ng representative ang distrito na nasa sakupan ni Congressman Kiko Versaga. Kaya, 'di ba? Tama lang yung respect ni Congressman Kiko Versaga. O dapat isipin mo maawa ka sa mga magulang na namatayan ng mga bata dahil po sa dingbak siya. Anyway, no? Hanggang ngayon ay hindi pa po sila napapanagot at mukhang yan atang rason kung bakit sumisip-sip sila kay Bongbong Marcos dahil baka nga naman no, babalik ta rin at sisilipin sa kanila itong mga iskandalo na nangyari po sa kanyang pamumuno sa DOH. So mga kababayan po natin, dapat hindi po tayo manahimik. Dapat nakiisa po tayo sa mga taong lumalaban sa korupsyon. Dapat patuloy po tayo na magsasalita at hindi papayagan ang pinagagawa ng mga kongresmang ito. Kaya sa darating na eleksyon, dapat bumoto po tayo, pumili po tayo sa mga kongresista na hindi mukhang pera. At nakakahiya kasi majority po ng mga kongresista ngayon, mukhang pera na. Kumakampi po sila doon sa mga magnanakaw dahil may mali-malitang napupunta sa kanila. And dito na naman, mga kabayan po natin, pagkatapos nila ibasura ang impeachment ni Bongbong Marcos, ito, no, Vice President Sara naman, ang kanilang tinatarget. At hindi pa nagsisimula yung hearing, yung pagdinig, abay mukhang nagsasalita na sila na marami daw ebidensya laban kay Vice President Sara. Ang nagsasabi diyan ay miyembro ng Committee on Justice na sila po yung mag-iimbestiga. Proper investigation dito po sa mga allegation laban kay Vice President Sara. So advance sila nagsasabi. So gusto nilang lasunin ang kaisipan ng taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan. Lalong-lalo na po yang si Garen, yang si Luistro, yang si Bini Abante. Nakakahiya po. At ang gusto nila kasi matanggal si Vice President Sara dahil ipupush nila itong kanilang gustong maging presidente na si Risa Hontiveros. O kaya itong si John Vic Remulla. O kaya itong si Tambaloslos na hanggang ngayon wala pa ring kaso. Wala pa rin at hindi kasama sa recommendation na kakasuhan, mga kababayan. So, yan. Okay? Yan lang muna yung ating update. At kung kayo po ay palaging nakasubaybay at kung kayo po ay nagustuhan nyo ang video ito, huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin tayo, mga kababayan. Maraming salamat po.